kingdom and glory. Praise the Lord. Gusto ko lang dalo ng inyong mensahe makauturan sa sining adlaw ang aton mensahe nagasiling, walk in a manner worthy of God. Magalakat no sa kinabatasan nga takos sa Dios. Walk in a manner worthy of God. Mag-apri kita makauturan, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Apang, Lord, salamat kay kaupod ka namon, Lord. We claim your presence, Lord, sa sining adlaw nga ari sa among tunga. Bangod ari kami, bangod sa imong ngalan, Lord. Gani amay, tagay kami sang langit nun nga paghangop, Lord. Agod amon mahangpan ang imong mga pulong. Ngamon ini igakabuhi, O Lord. Tubtub sa adlaw sa imong pagpayang. Anoint your servant, Lord, to deliver your words, O Lord God. Touch our hearts, Lord, today. Salamat, Lord. Hallelujah. Kay bangod ikaw, Diyos. Nagsaad nga kung mangayo kami kung ano nga butang sa imong ngalan, imo ihatag. And we claim your promise, Lord God. We claim your presence, Lord, nga magapuno sa amon sing adlaw, sa amon tagipuson, sang joy of salvation. In Jesus' name, thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Atong dayaw ng Diyos, makauturan sa makisa pa. Blessed be the name of Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Shall we shout? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Makapamungko na kamo makauturan. Walk in a manner worthy of God. Magalakat kita sa kinaugali nga takos sa Diyos. Siling pa ni Apostol Paul makauturan, we exhorted each one of you and encourage you. Siling niya makauturan, gina-encourage ko ang tagsa-tagsa. Ginadasig ko ang tagsa-tagsa sa inyo to walk in a manner worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. Nga dapat magalakat kita sa kinabatasan nga takos sa Dios nga nagtawag sa aton sa iya kaugalingon nga ginharian kag himaya, makauturan. Abi ninyo, ining tawag sa Dios sa aton, makauturan, hindi ni pareho sa tawag sang kalibutan. Kay ining tawag sa Dios sa aton, makauturan, salamat nag-respond kita, makauturan, sa iya tawag, sa iya nga divine invitation. Sa Matthew 11 verse 28, come unto me all ye that labor and are heavy laden, sila niya, and I will give you rest. Kung nato natanahon ba lang ina nga verse, sa verse 28 sa Matthew chapter 11, masiling naton nga ina, isa ka pagpangagda sa Dios sa tanan. Hindi lang sa isa, kundi sa tanan. Makonsider naton nga ina, a divine invitation sa aton nga Ginoo. Kay siling niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ini nga rest nga hambal sa aton Ginoo, hindi niya literal nga rest. This is a spiritual rest, makauturan. Amo nang ginambal ni Prophet Isaiah, this is the rest of the weary. Hallelujah. For with stammering lips and another tongue, siling sa Ginoo, sa kay Prophet Isaiah, will I speak to these people. Gusto sa Diyos nga, magasugilanon siya sa aton. Pero kung kisa, ginbaliwala naton ang iya mga pulong. Ang iya nga pulong sa balal nga kasulatan. So kung imo tabunan, imo dalunggan, hindi ko gusto mamati sa sinang ginabasa dira sa Biblia. Busilingon, wala ka na mati sa tingog sa Diyos.
ginreject mo ang pulong sa Ginoo, ginreject mo ang hambal sa Dios. Pareho ka sa kay King Saul nga siling ni Prophet Samuel, kay ginreject mo ang hambal sa Dios sa imo. Wala mo ginsunod ang iya nga ginhambal sa imo. Yari karon sining adlaw, iga-reject ka man sa Dios, subong hari sa Israel. Bangod wala niya ginsunod ang hambal sa ngaton Ginoo mga kautoran. So, magalakat kita, dapat takos gid sa tubangan sa Ginoo. Himo naton nga kinabatasan bala ang pagpangalagad nga may ara nga seriousness, faithfulness, mga kauturan. Praise the Lord. So, walk in a manner worthy of God, una with boldness. With boldness, katapangan. Praise the Lord. Pray dapat with boldness. Mag-share sang pulong sino dapat with boldness. Hindi daw medyo katahap ka, daw atras abanti ka, hindi pwede. Magkanta with boldness. Dapat. Amen. Grabe ginang ilay preparasyon sa mga nag-intrabla sa America's Got Talent. Sa aton dire Pilipinas Got Talent. Para lang ma-appreciate sila sa mga judges. No? Gina-place nila ang tao. Diri sa church lain. Hindi tao ang aton gina-place. Kundi ang Diyos makauturan. Bangod, wala kita kanta para sa tao, kundi para sa Diyos makauturan. Hallelujah! Agod mangko naton ang yahimaya. Mangko naton ang pagpakamayo sa Ginoo sa dira nga kita magahimo sang mga bagay nga makapalipay sa Diyos makauturan, makapamot sa Diyos. Abi ninyo, ang wala namutan sa Diyos, ang nagahimo sang kalautan. Di ba? Silipa, the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Ang pangguyahon sang aton Ginoo, batok sa mga nagahimo sing kalautan, mga kauturan. So, maning una, walk in a kaputli. Kadalisayan. Kaputli. Magsalita ng kaputli. Pareho bala sa color puti na nga bayo. Tama ka-attractive kayo ang higko mo sa puti. Kita na yun kung may higko, bisan gamay lang. Tidre, kami tinaabi ang tubig. Kung hindi kami makagamit sang citric acid, kung hindi kami makagamit, gayilo na kung magdugay nga laba nga. Tuod ginalaban pero ang resulta sa kadugayon lain ng kolor, color yellow. Praise the Lord. Amo na si Brother Stephen, ginabutan niya gikuno sang chlorine ang iyang staka sang tubig, ang iyang drum. Tag-isa ka adlaw kag antes gamiton. Ti kundi ang tubig niya sa dira nga gamiton na niya tinaw. Praise the Lord. May chlorine. Oh. Nag-amat-amat na puti si Brother Stephen. Kay may chlorine. Hindi lang pagpatami. Kay basi mapakit ang panit kung matamaan sa chlorine. Pero basta
Wala tina. Amo na bla? Tiyang akon nga bayo, siling pwesta din na, attractive kayo ang yellow sa dughan. Hindi ko anay magsuksok ha. Kung kisa, why that choice? Why abi ay oxalic? Why isang citric acid? Why kabakal? Lain gidya kung inablang, kung kulor puti, puro puti makita mo. Amen? Sinong mahuyog sa puti? Shall we say amen? Puti gidya akon. Lain nga puti. Sabi niya makauturan, ang ginatawag nga purity nga ginashare ko diri sa inyo sa sining nga mensahe, hindi literal nga pagkaputli, no? Nga pareho sa pansyon, ginhimo illustration sa aton Ginoo. Ang sepulcher na pinturahan sang puti, tama katahom, pero ang sulod puro tulan. So ini makauturan, purity nga halin sa sulod sang aton nga tagipusoon. Mag-alagad kita sa Diyos, mag-alakat kita sa dalanon sa Diyos with purity. So kung hambalan ta ginato nga purity sa pagpangalagad sa Ginoo, involve ang aton hunahuna nga wala sang higko nga ari diri. Wala sang mga anong nga kahiguan nga ari diri. Abi ninyo, importante ang mind ta tinlo pirmi. Kaya nagahimo sang krimen, antes na nila ginahimo, ang mga nagahimo sang krimen, diri na nag-umpisa sa ilang mind. Ang naghimo krimen, ang krimen nag-umpisa sa mind. Nag-umpisa sa mind ang krimen. Amo nang kalabanan nga akon nga na istorya ang pila ka mga amigo naton makauturan kag mga manupangabudlay. Akon nga na conclude nga hindi gid naton tuod ma-refute tuod gid sa mind gid man nag-umpisa. Kung anong himuon mo, dili na gaumpisa sa mind. Gasunod man ang aton nga lawas kung ano ang desisyon sa mind ta. Amo ni pinaka-poderoso, pinaka-influential sa aton nga pagkatao, ang mind ta. Amo ni pinaka-dominante. Amo na gani nga kung ang mind ta carnal, siling ni Paul, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kung nga siling ni Paul, set your mind on things above and not on things on the earth. Agud ang mind ta makauturan, hindi ma-disconnect dira sa aton Ginoo. Hallelujah, bangod makauturan. Kung malipat ka, kung ma-disconnect ka sa Diyos, makauturan, ang imo nga mga paminsaron, kung ano-ano na lang ang nagasulod, kag madula ang purity. Ang nagahigko sa aton, ang ginatawag nga hunahuna. Hunahuna nga unod nun. Siling ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Siling niya, having the filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Tinluan ta nga aton, kaugalingon halin sa pagkahigko sa unod. Kag espiritu. Siling niya, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh
and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Aton nga, sumpungon ang aton pagkaunod nun. Isa ni sa aton pinaka-number 1 nga kaaway naton kaugalingon tagidman. No? Ga-risol kita. Hindi sa literal nga pag-risol. Gaaway kita. Hindi literal nga away. Mga kauturan, siling ni Paul, imortify ta ang aton unod nun. So, hindi na literal nga mahikog ka. Kay silindra, patyon ninyo ang pagkaunod doon ninyo. Mga kauturan, bangod mga kauturan, ang pagpangalagad sa Diyos, hindi niya tinawanon. Hindi ka makapamuot sa Diyos kung magkabuhi ka nga hindi ayon sa iya nga kabubuton. Kung magkakabuhi kita nga nagagawi kita sa mga gawi nga ginapakawian naton ng aton Diyos. Halimbawa, pwede ta magdayaw si Ginoo. Pwede man ta magpakalain sa paryota. Mga kauturan, ano na nga klase nga pangalagad naman? Pwede ka magdayaw-dayaw kung Domingo. Sige ka pagali, pahubog kag nagamaoy ka pirme. Ginapakahuyan mang Diyos. Sabi ninyo, ginapakahuyan mo sina ang Diyos. Gaintra ka sugal. Pinahubog ka. Ginapakahuyan mang Diyos. Gay moral ka. Ginapakahuyan mang Diyos. So sinagawi mga kauturan. Those are abominable in the sight of God. So kinalan ini, makuha ini tanan, madula ini. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Hinay akong tingog. Praise the Lord. Hinay siguro kayo daw may ara nga natulugan. Praise God. Pero makauturan, wala ko sa ginawihatan nga stick eh. Praise the Lord. Sige lang. Praying ang Ginoo move sa aton tag sa katagipusoon makauturan. Praise the Lord. Abi niya makauturan, wala galahog ang Ginoo sa iya mga pulong. So walk in a manner worthy of God with purity. And then, daw mo niyang last guro, pinakakatapusan nga point sa aton nga minsay makauturan. Walk in a manner worthy of God with love. With love. Hindi ni siya love nga iya sang kalibutan. Dira sa 1 Corinthians chapter 13, inang love. Again, define dira. Love is patience. Love is kind. Ano pa ginadra? Love is gentle. Ina nga love, yan na sang Diyos. Ina nga love. Ginatawag ng agape love. Divine love. Hindi na eros love, kundi divine love. Kanami ni Dri Pro, sa 1 Corinthians 13, sa 4, charity suffereth long
and is kind. Charity invadeth not. Ang gugma wala nagakaisa. Charity vaunteth not itself. Wala nagapadayaw siya kulingon, is not puffed up. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own, is not easily provoked. Amon niyang love, makauturan. Is not easily provoked. Abi niya makauturan, sa totoo lang, unit sa NHA. Siyempre, nagastuhan na mo. Bisan wala sang star, pandaran ko electric motor. Agud nga ang tubig. Kung gisabi nagalubog. Upod kami ito primero Sister Gina, na kita ko nga damo-damo kay mga itis ang manok. Sa may, kundi banggirahan may bintana, may jealousy. Diragid sa may, sa kilid gid sa amon gid nga, nga sa bintana, sa kusina. Wala man sang ibang dira nga nagasagoda, itik kag manok, ang best friend ni Brother Boyet. Gin-istorya ko sila. Pag-istorya ko ay sila tingog-tingog. Siling ko wala ka mo bulutangan sa inyo manok. Kay dire gahulon permyo, damdamo iti. Bata bala ni Tutong Erne nga, si Jisa, kagayabana na nga si Balagnoy. Nga daw si Balinghoy man. Nang istorya ko sila, huwag sila tingog-tingog. Siling ko damo-damo iti, paliog lang. Pagsulod ko balik sa unit, dalaan nila to pila ka balde nga tubig, gindagnasan. Huwag sila tingog-tingog. May gap lang to isa kadlaw, nagbalik ko. Balik ko unta kay, pero 2 days na lang to nga malakat kami mo. Balik ko. Iba si nagbalik naman. Gintuon ko mga dulom-dulom na bala. Nagbalik, gid man gali ang ila manok. Di siya ka kanta-kanta sa kasulosing alo nga daw pawala. Kita yaman nga tabo ko yaman. No, kinasabihan ko lang katubig. Kaya kung batuhon mo, kung maigo ko, mapatay ang manok. Suli, gabalik-balik mo, mo to, ginhambalan ko sila. Perteng ilang buyayaw sa akon. Kung ano nga mga tao. Siling ko wala bala ko muno sa mga manok nyo sa inyo da ordain man na diri lang ho kay itinis ang inyo manok. Abi niya makauturan, tao lang tayo. Siling ko, I cannot go down to their level of ignorance, makauturan. Siling kong patulan ko magubagid ko dawgin skandalo na gani ko nila Siling ko kung patulan ko manuglakat kami sa Hong Kong Amo to nga, sa uli na nga ito, pasensya, ang best friend ni Brother Boyet, ay asawa waiged. Muto chat ko si July, tawagan ko, ilaylog lang ko to, kuan bilay, kung basi ila pa to, pabayaan ila man, kay gaugtas ko. Nya grabe gyud na pastor, mga kuana tubudlay na sila sa wayon. Nag-chat si July sa ato na kami sa Hong Kong, niya okay na ko no. Okay siya. Siling ko pinsar ko lang sa mga amo lang pero kung hindi ka aware blood dali ka gid matiplang tod. Iyas ang yawa ka padiyot. Pagpuli namon Disyembre, pila lang, isa kadlaw ang gap, nagpanigros kami makauturan tungod lubog ni Pastor Arindon. Way kung talupang dan, kaya ila dapugan kaligin sa ilo nila, diragi sa ingod. Bo, kita ko sang mga 1 month agid man guro. Grabe ang biro sa ginpaborhotan kita nila diri sang itom nga kung ano tong ilag atong to. Mga kauturan, amo na gani, doble behave gid no? So ari okay may
may homeowners association. Ginpaagi ko sa ila naman. Kantuan nila to. Sila to naghambal. Pag chiko sa nagligad, agin butangan niya gidmantuod sang butangan niya na alingasin nga katunga lang. So sige lang. Kita na lang mahimo padihot nga mahimo kita sang aton man nga makubiran kay kabudlay no ang tao nga surrounded by the wolves siling pagani ni Jesus Christ, we are the sheep among the wolves. Mga karniro kita nga ara sa tunga sa mga lubo. Amo ning kalimbawa. Ang lubo kakaon na iya sang pariyon nila ya nga sapat, kakaon na karniro, kakaon na kanding. Amo ni sila. No? Behave kita. Kaya hindi man kita tagakalibutan. We are not of the world. We are of God. Praise the Lord. So muna sa mga masakay sa barko, patience good. Abin ninyo. Abin ninyo, tawhay. Basta first timer ko no. Pagian ka gida. Di kung dali ka mga kig, hindi ka gid mapilhan ka bulan. Basi mawawaw ka. So kinahanglan may prayer gid. Praise the Lord. Jap, primero. Ginapalap ko, encourage. Mayo kabalo siya nag-adjust sa uli. Nag-okay. Kaya nga, sabi mo, posisyon mo. Ara ka pa sa nubo nga posisyon. Damo masugo sa imo. So, kinahanglan, ang hunauna mo hindi madula sa Diyos. Pareho sa kay Joseph bala. Grabe si Joseph. Isa ka pamatanon, isa ka dako ang ehemplo sa mga pamatanon. Nga ginmaltrato sa mga utod. Ginhulog sa bubon. So uli, ginbaligya, ginkuha sa bubon, ginbaligya sa mga Ismailite merchants. Dahil ginbaligya naman sa mga Ismailite merchants sa kay Putipar. Ginhimuan naman sang false accusation sa asawa ni Putipar na priso nga wala sang sala. Grabe, makautran. Pero wala siya iya give up sa iya nga pagtuo sa Ginoo. Amo na gani makauturan. Hindi lang pasalabihan ang paghandom sa posisyon. Kundi pasulubihon mo ang kondisyon sang heart mo nga mingin okay. Praise the Lord. Subong ko lang natalupangdan nga bangi ang aton nga spotlight. Sa piyak, ginpasiga, sa piyak, wala. Praise the Lord. Very good. Hukan volunteer sa piyak. Praise the Lord. Praise God. Shall we see praise the Lord? Amo ni mga kauturan. Praise God. Hindi kita pareho sa kalibutan. Amo na gani hambal ni Paul, be not conformed to this world. Amen? Hindi ka magpauyon sa sini nga kalibutan. Be not conformed to this world. But be transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, amoy na importante makauturan. Bisan na matabo, we are of God. Praise the Lord. Hindi pwede. Nga imo nga ubahon ang imo nga pagka-Diyos nun. Kaya kung ubahon mo ang imo nga pagka-Diyos nun, manginhublas ka. Mga kauturan, hindi ka mag-imo-imo sa imo nga bayo. Kaya hublas ka man nagyapon, ano natabo? Deeb, kag ni Adan, mga kauturan, tungod na batyagan nila ang kahuya, tungod hublas na sila, bangod nagkaon sila sang gindumili nga prutas sa ila. Nga mo to, mga kauturan, fruit of the tree of knowledge to know good and evil.
Sa dira nga nakakaon sila. Sa dira nga nakakaon si Adan, kay gindalan siya ni Eve, mga kauturan. Sa nakakaon na si Adam. Dito sila nga duha nakamuklat. Nga hublas sila. So nagkuha sila sang dahon sang higira, agud ila nga himoon nga bayo. Guro ila nga gen sugpon-sugpon. Pero makauturan, nahuya gyapon sila. Ano pa pagkabati nila sa tingog sa aton Dios nga nanawag sa ila? Dali-dali sila panago. Nabasa nyo na? Nanago sila. May ara na sila ginimo-himo nga bayo nila, dahon sang higira, pero kabatyak sila huya. Sila sang Diyos, nanago kamo, kay ginkaon ninyo ang bunga sang kahoy nga gindumili ko sa inyo. Siling niya Dan, ang babae abi Ginoo, kaginatag mo sa akong siling sa babae, Lord, ang manog abi. Tiyang ginimo sa Dios, nagkuha siya sang karniro. Portreto sa dugo sa aton Ginoo, sa kay Jesus Christ, sa dira nga nagpakatao siya atong karniro, nga ang iya nga dugo, gin patulo, sa duta, gin patulo, sa yabok, ginkuha ang panit. Ginkuha sang Dios ang panit sang karniro, kag ginhimo niya nga bayo, sakay Adan kag iba, kag dito na nangin komportable sila. But silingon, bisan ano pa ang imo himuon, nga sila mo, mahimo ako sang akon nga paagi, kay amo ni ang maayo, do pareho ka sakay Kain, nga naghimo-himo man sang iya paagi, nga nabala niya nagid nga ang ginapangita sa Dios nga halad nga may kabuhi, naghalad-halad siya sang prutas. So do mo nang kalimbawa, kaya ang natabo makauturan nahuya sila gihapon ni Adan kag ni iba sa ila nga ginsuksok nga sila man to nag-ubra sa to nga mo ang dahon sang higira. Pero sa dira nga ginhimuan sila sa Dios makauturan sang bayo nga panit sang karnero, nangin komportable sila. Amo na gani mga kauturan. Kung ubahon mo ang imong pagka-Diyos noon, hublas ka sa tabang sa Ginoo. Amo na gani mga kauturan, siling pabulahan ang nagalabas ang iyabayo nga maputi nga gintigana sa adlaw sa kasal sa kordero. Hindi ni literal nga bayo. Dira sa Bible, ang inang nakita, dira nga madamo nga mga tao nga nagabit-bit sila sang dahon sang palmira nga nagasinggit sa tubangan sang kordero sa Diyos si atubangan si atruno nga nagasinggit. Hallelujah. Hallelujah. Mga kauturan, kung ninyo na nabasa sa Revelation, hindi maisip ang kadamaan nga nagasuksok sang maputi nga bayo. Mga kauturan, nagasimbolo ina sang purity. Praise the Lord. Kagamo na gani, mga kauturan, ang ginatawag nga divine righteousness of God. Ang ginatawag nga white garment. Ginatawag man nga garment of salvation. Garment of praise. Kag-wedding garment. Nga gin, hambal sa kasulatan, nga may dako nga salusalo sang kasal sa kordero sa kawaan. And that will be the rapture of the church, mga kauturan. Ang great meeting in the air, amo na siyang ginatawag rapture of the church, mga kauturan, nga dira. Ang dako nga pag tililipon sa kawan, mga kauturan, sa adlaw, sa rapture, sa pagbalik sa aton nga Ginoo, mga kauturan. Gani, magalakat kita, no? Nga takos dira sa aton Ginoo. Magalakat kita, hallelujah, walk in a manner worthy of God with purity and third, walk in a manner worthy of God with love. With love. Praise the Lord. Kag silipa mga kauturan, love God, love others. Ang nagasiling love niya iya isikiparyo, sa bibig lang, kung wala sang prueba nga love niya,
Mga kauturan, siling gani, let us not love in word or in deed, or in word or in tongue, rather. Let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Amo na sa scripture. Let us not love in word or in tongue. Hindi kita maghigugma nga sa word lang, sa tinaga lang. Neither in tongue o sa dila lang, but in deed and in truth. Praise the Lord. So, love God, love others, serve God, serve others. Praise the Lord. Kung basahon mo ang Mark 12:30 to 31, mga kauturan. Praise the Lord. Dalayaw na Diyos, dili kita sa conclusion, mga kauturan. God is calling you into His kingdom and His glory. Gintawag ka sa Diyos. Sa iya ginharian, kag sa iya himaya. We rejoice in the hope of the glory of God, though we suffer. Bisan pa nag-antos kita, but still we rejoice in the hope of the glory of God. This hope in God's kingdom and glory is what compels us to walk worthy of God. Amo ni makauturan. Ang bulig sa aton nga daw halos ginguyod na lang kita, agud kita magalakat nga takos sa aton Ginoo. Amo ni gani mga kauturan, hindi man pilita yung pagpangalagad. Praise the Lord. Hindi pilitay. Amo na gani. Pasalamat lang ni Pirmi ang ginapaluap, no? Pati nga magbalibad ka pa. Kung hagaron ka, nga mag-join sa panimbahon o galing, mahimo nga handumon mo, pero hindi ka naman makakaya magkato sa church. No? Hindi ka nakakaya magkato sa church. Si Toto Jesus sa una to, sige man to, akong share sa iya. Sang nagabatyag na siya, itong pirti na to, yagid balatyan. Sometimes, sa ito nga time, kung maghapit ko siya da sa cruising, huwagit sa may makabanyos kuno sa iya sang iya likod, sa iya ipikasent. Ako na lang itong gabanyos sa iya. Niya, Pastor, gusto ko gid magsimba mo. Galing kay makalakat ko 3 katikang. Hindi na lang, hindi pagpilita. Siling ko, ang paghandom niya, ulihin na, hindi na sa kakaya magkato sa church. Siling ko, kung makaya talaga pasanon ta ka, pero daw kabudlay. No? So, muna gani ang hambal dra, sa Ecclesiastes bla? Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not. Ding ganina. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Salamat gid kay Sister Kuroy. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years drew nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kaya kung mag-abot na ara ka na sa italital, ulihin na. Now is the right time to prepare. Now is the right time to cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Daliaw ng Diyos makauturan siya atak na, blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. Walk in a manner worthy of God. Hallelujah. Abi niya makauturan, ang Ginoo, kung hindi pa siya magpayag, ang ato niya balaan, kagahapon lang, ang subong.
Yes, salamat no sa aton Sunday School teacher. Ang aton nga nalabutan about na to sa church government. Ang aton church government is a theocratic government. Magsilita nga theocratic government governed by God. That's theocratic government. Yes, wala kita sang gin appoint or gin-elect nga church board members, but the elders, they are numbered as our church board members. Kay bangod ari kita sa ginatawag nga theocratic government. Kag kung ano ang matabo sa akon, the elders have the authority to decide with unanimous decision kung sino ang ila pilion nga magabulos as pastor or leader sa sini nga bulaton makautoran. Kung ano gid man, way takabaloy, we do not know about tomorrow siling pa sa kanta. Pero kay Pastor Arindon, pila lang kades nga nag-meeting kami pirmi sa online. Amo na gani. Hindi kita ang nagabuot sa aton kabuhi. Wala sang tao nga nagakabuhi siya ko galingon. Kag wala sang tao nga nagakapatay siya ko galingon. Pero salamat ining aton na ang konsubo nga kusog kabuhi sa physical is our great investment. Great investment sa pagpangalagad naton sa aton Ginoo. Amo na kun nga nagamba si Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Sa akon ang pagabuhi amo ang Kristo, kun mapatay ako amo ang akong kadaugan. How I wish makauturan to be with the Lord. Hallelujah. Kung mag-expire man ang aton lawas, ang akong lawas nga physical makauturan. Gani, salamat. God is reminding us to walk in a manner worthy siya tubangan makauturan. Hallelujah. Kabay pa nga ang aton nga hunahuna buta pirmi sang hunahuna kaya sang Ginoo. Mga young people sorry kagina. Nakapangaki ko gina sila. Kabigon na lang ito nga nakaaki ko sa inyo tungod kay ang hambal ko sa inyo 7:30 ka mo maabot. Agud maka-rehearse temprano. Nag-abot sila pasado alas 8. Nakahambal ko gina sa eskwelahan gasalala ka mo. Pero sa church wala ka mo punctuality. Sabi nyo, sobra pa ni sa school eh. Daw mano ka sa school, sobra pa ni sa school. Daw mano ka sa meeting sa barangay, sobra pa ni sa meeting sa barangay sa tutod. Sorry kung na-offend ka. Daw mano ka nga wala ka naka-attend sa meeting sa senior citizen, basi mabuhinan ang imo pensyon, sobra pa ni sa meeting sa senior citizen. Ang imo nga mangkon nga halin sa Dios nga mga pagpakamayo, hindi mo na makumparar sa mga ginahatag nga ginabaton mo kada bulan nga ayuda halin sa gobyerno. Limited na, hindi na magdugay. Pero ang iya sa Diyos, nagapadayon sa walay katapusan, makauturan. Himunta ang ginatawag nga sinseridad nga pagpangalagad. May seriousness. Amen.
Mga young people be magasiling, praise the Lord. Ang nakig sa akon be magasiling, amen. Praise God. Kung nga nakahambal ako, because I want you to grow. Gusto kong mag-grow ka mo. Mag-grow sa knowledge. Mag-grow sa pagtuo. Mag-grow sa gugma. Dira sa pagpangalagad sa Diyos. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Atong dayaw ng Diyos makauturan pinagi sa pagpamlakpak. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hindi bala makauturan ng kanta bala, banal mong tahanan. Hindi bala ang chorus, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hindi bala ang imo lawas, ang aton lawas, templo sa Diyos nga buhi. Amo niya ang ginadesire sa Diyos sa Old Testament nga magapuyo siya sa building nga hindi binuhat sang kamot. Kagang ina nga building nga hindi binuhat sang kamot, amo ikaw. Amo ako. Ngaton nga lawas makauturan. As we all stand, makauturan, tilawon tang kantahon tayo ni. Hallelujah, let us offer our lives as a living sacrifice unto the Lord as we sing this song.